Hi guys! Welcome back to my channel. Pasensya na kung napaghiwalay ko pa yung video na to doon sa baby bag. Kasi nalobat na yung yung battery. Kailangan ko magpalit. And medyo natatagalan ako mag-upload pag nagdadagdag ng video or nag-i-edit. Kasi yung editor ko nung una nagka-problema. Kaya sa YouTube lang muna ako nag-i-edit ngayon. Ayun. So, kung hindi mo pa napapanood yung sa baby bag, na lang, please go to my channel na lang and check out the video before this. Yan lang. Magkasunod lang naman to guys. Ayan. So, eto yung hospital bag. Hospital bag ko. Yan. This is the nanay bag. Pali, etong bag na to medyo matagal na to. Ayan. Hindi ko alam kung saan to binili ng asawa ko. Yan. Pero matibay siya. Yan. Tanggalin lang natin. So, pali medyo siksik yung laman niya kasi medyo malalaki yung laman. Dito, ay hindi. Okay, sige dito muna. So, siyempre, kailangan natin ng maternity pads. So, sabi nila mas maganda daw kung adult diapers. Pero, hindi pa kasi ako nakakahanap ng adult diaper ngayon. But since medyo matagal-tagal pa naman ako manganak, marami pang time para maghanap. So, ito lang kasi yung available sa supermarket. Kaya ito naman binili ko, Modest. Ayan. So, pwede na naman to. Ayan. Yan yung makakapagpakapal ng bag nyo. Ito naman, yung leggings. Hindi ako bumili ng maternity leggings kasi pwede na naman to eh. Ayan. Tsaka hindi ko naman siya inaangat masyado sa tiyan. Yun lang dun sa may lower part. Tapos, syempre, mostly lang to guys, mga damit. Pero pinaghiwa-hiwalay ko na para hindi siya hassle na yung pag kumuha ka din sabog-sabog ng mga gamit. Katulad nung kay baby, kaya siya mga nasa ziplock. Para hindi siya nahahawakan ng nahahawakan, tapos madudumihan. Yun. At least pag naka-ziplock siya or hindi siya makalat. Kung ano yung kailangan mo, yun lang yung tatanggalin mo, tsaka mabilis din siyang ibalik. Ayan. Ito, nandito sa compartment siya, pero nalagay ko sa plastic. Ito yung mga panyo. Kasi kung napapansin nyo, masyado kong pawisin, kahit sa kamay, medyo pawisin. Unlike na lang pag aircon. So, since ngayon ay hindi tayo naka-aircon, hindi rin tayo naka-electric fan, para hindi maingay sa video, kaya ayan, namamawis tayo. So, katulad nung sinabi ko dun sa nakaraan na video, mas maganda na itago nyo yung mga plastic na pinaglagyan nung mga pinamili nyo ng mga damit ni baby. Kasi katulad nito, yan, nagamit ko siya. Bali, kinunting ko lang yung nandito sa upper part, yung may nakalagay na tatak. Ayan. Tapos, ito ay nursing bra. Yung mabilis lang tong tanggalin yung nail-snap. Yan, yung nail-snap siya. Para easy access yung boobs. Ayan. Nursing bra, tapos tube bra. Yan, yung mga tubes. Para mas madaling isuot. Tsaka kailangan daw yung medyas. Lalo pag CS ka. Ayan. So, medyo malamig. Tsaka, syempre sa hospital, kung malamig din masyado. So, at least meron tayong pananggalang medyas. Mahaba to. Ayan. Tsaka meron ding isang extra medyas. Yun. Hindi ko na siya na plastic. Kasi medyo makapal. Tapos, ayan yung panties lang. Nandiyan na. Naka-ready na yung panties. Tapos, eto yung mga damit. Ayan. Palimahaba tong damit. Ayan. Tsaka importante na may bukasan
sa harap. Para pag nagpa-breastfeed, madali lang siyang ma-open. Tapos, yun nga, sabi ko, baka lamigin ako. Nagdala rin ako ng jacket. Good for 3 days to guys, yung mga dala kong damit. Saka towel. Hindi ko alam kung makakapaligo ako. Pero, ayan, naghala pa rin ako kasi kung maghihilamos, ganyan. At least may pangunas ako. Ayan, towel. Ito yung pinaglagyan ng nung sa towel ni baby. So, hindi ko itinapon yung plastic. Yan. Nagamit ko siya dito. And then, syempre guys, yung mga documents, yan, na mga dadalhin, andito na. Kailangan, nakaprepare na siya. Kung hindi mo pa napapanood yung sa documents to bring in the hospital ni Buntis, yan, please check na lang sa channel or ilalagay ko sa description box below. Yan. Then, next compartment na tayo. Kali dito pala sa compartment na to. Dito yung next. Dito ko ilalagay yung mga importanteng gamit or yung mga kukunin ko na lang bago umalis ng hospital, like yung sa wallets, ganyan. Pero baka magdala na lang din ako ng small bag, tapos yung bibigay kay mama. Kasi eto baka may iwan lang to dun sa room. Tapos yung important na gamit, dadalhin lang ni mama sa maliit na bag. Like yung wallet, cellphone, ganyan. Tapos, eto, syempre extra plastic. Meron siyang gigitan. Yan. Malaki. Para yung sa, yun nga, yung sa mga pinaghubaran na damit or whatsoever. And syempre, kung may freebies sa hospital, di may lagayan, di ba? Kaya magdala lang tayo ng maraming plastic. Ayan. Plastic bag. Dito naman ay dito sa bulsa, sa compartment na to, ay nagdala lang ako ng case nung aking eyeglass. Para pag tinanggal ko, may lagayan pa rin. Hindi na ako nagdala ng spare kasi mukhang okay naman to. Isa na lang, just in case may masira, pero wag naman sana. Mahirap magpagawa ng eyeglasses. Tsaka matagal, tsaka mahal. Yun. But, lang, just in case, na lang, di pakuha ko na lang dito sa bahay yung extra. Pero wag naman sana masira. Tsaka lagay ko naman suot yung eyeglasses kaya no problem. Eto, nagdala ko ng pang-ahit. So, ang tanong, may time pa ba ako para mag-ahit? So, gagawan ko talaga siya ng time, guys. Kasi, sabi ko nga, balbunin ako. So, mabilis humaba yung aking mga buhok. Yun. Kaya, kailangan ko talaga nito. Kahit mag-shave ako ng morning, then hapon, nandyan na sila. Kaya, kailangan laging may may pang-shave. Tapos, syempre, kailangan ng toothpaste, tsaka toothbrush. So, yung mga ganito guys, kailangan ay naka-ready na siya para mas madali. Hindi yung pag sumakit yung tiyan or kung kailan naalis ang bahay, tsaka nyo kunin yung ginagamit yung toothbrush. So, mas maganda kung naka-ready na talaga siya sa bag. Yung bibit-bitin na lang. So, yung lahat ng nasa bag, sa baby bag, tsaka sa bag ko, ito ay permanente na nandito sa bag. Kaya, katulad nito, yung sa toothpaste, ayan, maliit lang yung kinuha ko kasi para lang talaga ito sa pagpunta sa hospital. Para hindi bulky. Tsaka ito, ayan, syempre, deodorant, kailangan natin yan. Tsaka, syempre, moisturizer,
hydrating lotion. Okay. Hindi talaga to yung kinagamit ko na usual na lotion, pero nakatry na rin ako nito. Okay naman siya, yung Myra. Tsaka, maliit lang yung lagayan niya. Kaya, ito na yung binili ko. At tsaka mura din to. Then, sa shampoo naman, hindi na ako bumili ng sachet kasi free to nung bumili ako ng conditioner. Bali, matagal lang naka-free to sa Palmolive na conditioner. Kaya yun yung parati kong pinibili. Tsaka maganda naman siya sa buhok. Tsaka medyo maliit naman, kaya hindi na ako bumili ng sachet. Ito na lang. Then, sa sabon naman, Green Cross. Green Cross yung pinili ko. Pero, usually, Safeguard yung ginagamit namin. Kasi nga, mas maganda siya makalinis ng katawan. Pero, nakaka-dry siya ng sobra. Kaya, I decided na Green Cross na lang yung gamitin. Kasi, nasubukan ko na naman to. Tsaka maganda naman siya. Yan. Hindi siya masyadong nakaka-dry, pero nakakalinis. Kaya, Green Cross yung pinili ko. Maliit lang. Naka-sachet. Tsaka para na rin to kila mama. Yung sa sabon, tsaka sa shampoo. Kaya medyo marami. Eto sa conditioner. Bali, 6 pieces siya. Halin na rin kami dito ni mama. Kasi ako, hindi naman ako sure na makakapagpaligo. So, baka si mama lang yung gagamit nito. Ito ay nakasachet lang yung pinili ko para hindi na siya makadagdag sa bag. Ayan. Tapos, yan, sachet pa rin ng facial foam. Ito yung ginagamit ko yung pants na pink. Matagal na. Okay naman to sa akin. Hindi ako nagkaka-pimples. Kahit na may regla. Yun. Nagsawa na yung mga pimples sa mukha ko. Ito, plastic bag. Plastic bag, sando bag. Para pag pupunta ng CR, dito na lang ilalagay yung mga toiletries. Ayan. Tapos isasabit na lang dun sa CR. Para hindi hassle. Ayun. Then, next compartment. Dito naman nakalagay yung yung medyas, yung socks, na yung ano lang siya, yung maliit. Ayan. Ano ba tawag dito? Soul socks ba? Yun. Halipang uwi lang to. Tapos, ito naman, syempre, supply. Then, yung nandito, lip balm. Yan. Kailangan yung lip balm kasi magdadry talaga yung lips. Ngayon pa nga lang, sobrang dry na ng lips ko. Paano pa kaya during the actual na ng delivery? Ayan. Then, meron din tayo ditong extra cotton buds. Ayan. Kung sakaling kailanganin ni baby or kailanganin ko. Pero hindi naman to gagamitin sa tenga talaga ni baby. Kasi, syempre, delikado nga yung paggamit ng cotton buds. Yun lang sa labas. Tapos, ayan, para to sa buhok, cuticle coat. Ayan. Siyempre, kahit papano ay mag-aayos tayo ng buhok. Kaya nagdala ako nitong, Instant Relax ng Vetrice. Yan, para sa buhok. Para hindi siya magulo. Ito, headband to. Kasi, yung buhok ko, marami akong mga baby hairs. So, kailangan ko nito para maayos yung buhok ko. Maliban dun sa Instant Relax na yun ng Vetrice. Ayan, importante yung pantali. Tapos, dito ko nilagay yung moisturizer. Kasi, hindi lang naman after maligo ko mag-moisturize. Titingnan ko kung gaano kadalas mag-moisturize. Again, nakasachet lang siya para madali lang sa lagayan. Yan.
kung let's say na maubos yung moisturizer ko, meron naman ako dito na day cream. Free lang to. Kaya nilagay ko na. Ito yung mga instant lang nakuha yung kailangan. Ito naman yung panglinis ko ng eyeglasses. Yung lens ng eyeglasses. Bali kasi, kasi Optifog kasi yung sa lens ng eyeglasses ko. Ayan. Kaya kailangan ito para ma-activate siya. Kasi kung hindi rin siya mag-activate. So, useless din yung feature na yun. Tapos, eto naman, syempre, Vicks. Para kung sakaling kailanganin ko. Ako yung gagamit ito, syempre. Ayan. Saka minsan pa naman sensitive ako sa amoy. Saka sa alikabok. Ayan. As yung next compartment. Ito lang siya. Ito ay, ano nga to? Scarf. Scarf to. Mahaba, malaking scarf. Tinala ko siya kasi pwede naman siyang higaan ni baby. Ganyan. Kasi kung talagang magamit niya yung dalawang blanket. Tapos, pero yung pinaka-purpose nito kung bakit ko siya dinala. Kasi, bala ko tong gawing nursing cover pag pauwi. Kailangan kong magpa-breastfeed. Ayan. Lalo, hindi ako sure kung anong sasakyan namin pauwi. Kasi, walang magda-drive. Dito, sa last, open lang siya kasi ito ay ginagamit ko pa kasi ito ngayon. So, ito ay dress. Dalawang dress yung nandito. Since ginagamit ko pa siya ngayon, at saka bala ko siya nadalhin sa hospital. So, kung ano yung available na dress ko, magdadala ako ng dalawa. Tapos, ilalagay ko lang siya dito. Ayan. So, yun lang guys yung sa aking mommy bag or nanny bag. Kompleto na siya. So, ang kulang na lang talaga ay yung snacks. Kasi, bahala ko magdala ng snacks tsaka water. Kasi kung sa hospital bibili, yun, hassle pa sa bibili, uutos pa ako. Tsaka sobrang mahal ng mga pagkain sa hospital. So, para tipid-tipid, magdadala tayo ng water bottle, and lots of snacks. Si mama na magdadala nun ng bag. Okay guys, thank you for watching. And sana nagkaroon kayo ng idea on how to pack light. Okay? Importante pala na yung dadalhin natin na bag ay magaan lang. Wag yung sobrang laki at sobrang bigat kasi kawawa naman yung magdadala. Tsaka hassle sa magdadala. Lalong-lalo na kung magko-commute lang. Okay? Ayun. So, if you like this video, guys, please give it a thumbs up. And for any suggestion, comments, please comment down below. And huwag kakalimutan mag-subscribe. Okay? Thank you guys and God bless. Bye-bye.